Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Christian Santo Domingo at ang pangalawa ay si Christian Ortiz. Shoutout sa iyo, sa inyong dalawa kabayan. Video ko ngayon ay para dun sa isa nating kababayan na nag-comment sa isang video ko na ang sabi niya ay hindi marunong magsulat pero nakapasa sa APS topic exam. May ganun talaga. Na nakakapasa kahit hindi marunong magsulat dahil sa EPS topic exam, kapag ikaw ay mag-i-exam, EPS topic exam ay hindi mo naman talaga kailangan magsulat. Makikinig ka lang at magbabasa ka lang. At isa pa ay multiple choice ang sagot, kaya kahit papano ay pwede kang makachamba. Ganito yung ginagawa ng iba dyan, yung talagang walang alam, walang kaalam-alam talaga at gustong pumasa sa EPS topic exam, gusto lang makachamba. Halimbawa sa akin, ang gagawin ko kasi ang EPS topic exam ay 20 reading at 20 listening. Makikinig lang at magbabasa. Doon sa 40 question na yon na reading at listening, halimbawa, ang gagawin kong sagot ay puro number 1 lahat. Ngayon, pag nagkataon na maraming number 1 na sagot sa EPS topic exam, halimbawa ang passing grade ay 22 points, 22 points ang passing grade at naabot mo, merong karamihan na sagot sa EPS topic exam na natapat sa iyo ay puro number 1 na sagot at 22 points ka, ibig sabihin hindi pasado ka sa EPS topic exam. Nakachamba ka, kaya kahit hindi ka marunong magsulat, ay makakapasa ka sa EPS topic exam at makakarating ka dito sa South Korea. Ngayon, ito ang punto dito. Kapag nandito na kayo sa South Korea, kailangan kahit papano ay marunong kayong magsulat. Dahil dito, kapag ang medical, kasi every year, ay mini-medical kami sa company namin dito sa South Korea, ay kailangan nyong magsulat. Kasi doon sa form na pipila pa ninyo bago kayo ay i-medical, kasi may mga form doon, ilalagay doon kung halimbawa nagkasakit kayo o kung halimbawa ay tumaas ang timbang ninyo. Pero ang importante lang kasi naka-Korean yung pangalan. Pero yung mga address naman, hindi ko alam kung bakit, kasi ganun talaga dito sa amin. Kailangan yung pangalan mo lang ay naka-Korean. Yung pangalan lang. Kahit walang surname, basta pangalan lang. Itong bago kong kasama dito, nung nagpa-medical kami nung nakaraan, nakaraang taon, ang inilagay niya ay English name, yung pangalan talaga niya. Ang sabi nung dun sa ospital, sabi nung titingnan yung record niya, ay wala daw lumalabas. Ngayon, ang sabi nung kasama naming Koreano, kung ano yung pangalan na nakalagay sa payslip namin, yun yung isulat niya doon. At yun, ganun lang nangyari. Kaya kailangan, pagdating dito sa South Korea, kung ikaw man ay hindi marunong magsulat, kailangan mong matutong magsulat kahit yung pangalan mo lang. At isa pa yung sa tax form. Kasi bago malaman kung kung may marirepand ka o magbabayad ka sa tax dito sa South Korea, ay may ibibigay na form ang opisina sa company ninyo na kailangan yung pilapan at kailangan din ay naka-Korean yung pangalan ninyo. Kaya ang payo ko, kahit kayo ay dahil kayo ay di marunong magsulat, ay pag-aralan nyo magsulat kahit pangalan nyo lang. Importante yan. Saka dun sa ibang mga company na mapasukan, katulad dito sa amin, sa company na napasukan ko, kahit papano ay kailangan mong matutong magsulat. Kailangan nila marunong din magsulat kasi minsan kasi pag nautusan kami mag-deliver, ay kailangan mong isulat yung address, ay yung sa mga tekbe, mga deliver na kasi dito sa company namin, kalimitan ay nagre-repair kami ng mga laser leveling tools. At kapag yun ay naayos na, ay ipapadala na sa may-ari. At isusulat mo sa sticker na ilalagay sa box ang pangalan at address ng padadalhan. Kaya dito sa amin ay kailangan talaga marunong kang magsulat ng Korean. At ito, makikita nyo sa likod ko ay meron pa ring cherry blossoms kahit 2 araw nang umuulan dito. At kagabi nga ay nagulat kami dahil biglang bumaba ang temperature dito at nag 2 degree ang temperature kagabi at nag-snow pa nga.
Sa loob ng 8 years ko dito sa South Korea, dito sa banda sa amin, dahil nandito ako sa Seoul mismo, dito sa Mokdong, Yangchongo, Seoul, South Korea. At makikita dito sa kabila, nandun yung company namin sa kabila. Yan. Kala nga, yun, yung company namin, yan. Nandyan yung company namin sa Binang Bundok. At sa loob ng 8 years ko dito sa banda sa amin ay kagabi ko lang naranasan dito na nag-snow ng April. Ano? Biglang bumaba yung temperature dito at makikita ninyo buo pa yung ibang cherry blossoms. Ayan na, naglaglagan na sa baba. Yung iba. At tara, lakad-lakad muna tayo mga kabayan. Dito sa cherry blossoms. Dito ako sa Anyangchong Jangmigil. Pangalan ng tabi ng ilog dito ay Anyangchon. Oh, pinaganda ngayon dito ah. Daming rose oh. Pag nagbukod karon yung mga bulaklak niya, maganda yan. Siguro mga last week ng nitong buwan na to, last week ng April, bubukod karon ng mga bulaklak ng mga yan. Ganda oh. Pinaganda nila ngayon dito. Yung parang may kubo. Isda kaya dito. Ganda oh. May mga unti-unting bulaklak na dito na sumisibol. Yung kulay dilaw. Yan oh. Yung kulay dilaw.
Yun, mga bulaklak oh. Ganda dito ngayon. Pinaganda talaga nila. No? Ang ganda dito pag gabi. Papasyal ulit ako dito pag yung ano, malapit lang naman sa tinitirhan ko. Pag yung nagbukad kara na maganda tong mga bulaklak dito. Ang ganda ng pagkakagawa nila dito. Pinaganda talaga nila.